So ito, naputol yung video namin kanina. So part 2 to. So yung internal resistance niya, yung reading niya is more or less 7 between 8, ganyan. So below 5 na siya. Above 5 na siya. So medyo mataas na. Pero good pa din naman yun. Kasi sabi naman ni Google, basta 5 to 10 is normal pa rin naman yun. So magkakaroon na ng problema kapag 10 pataas na. Pero yung 7 or 8, okay pa naman yun. So binakyum ko na din siya. Ayan. Medyo pumuti na wala na alikabok. Binakyum ko siya. Ayan. So ngayon tatanggalin na natin tong BMS niya. Tanggalin natin to dito. Madali lang naman to. Pinipilit lang naman to yung daliri. Ayan. Ayan. Pagkapihid yan, balik muna natin itong tornilyo dito. I-save muna natin itong BMS. Dali lang naman yan. Ayan. May tape, may ano siya sa ilalim para katulad yan, hindi siya magkakaroon ng problema. Katulad din ng active balancer ko. Ayan. So safe siya. Lagyan muna natin sila dun. Tapos baklasin muna natin to. Tapos dandanin natin dito tayo mag-start papunta dun. Tapos test natin isa-isa yung internal resistance niya. Pag meron ako nakitang yung kumbaga yung kakaiba, pag nakakita ako ng reading na pataas, 10 pataas or 5 pababa, pakita ko sa inyo. Tapos yung average na lang sabihin ko sa inyo kung ilan. Ayan. So ito ilang parallel to. So ito so apat yan dito, 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 24 yan. Kaso ito yung yung iba binaklas ko kasi nga nagka-capacity test ako since noong January 25 pa yung last ata na ito Ang problema, tumigil ako dahil napakatagal. Biruin nyo isang battery isang araw. So matagal siyang gawin. So hindi ko pa siya na-capacity test lahat. Yung may mga tape lang yung na-capacity test ko. Ito yung dati yung pagkabili ko. Yan yung dapat pala hindi ko sinulatan. So, pero okay lang yun. So tatry ko na ito ibalik kahit na mayroon akong na-read na 4.9 ampere hour. Meron pa nga 4.8. Ayan. So, kakabit ko na lang siya kasi hindi ko naman siya nagagamit. So sayang. Balik na lang natin sila dito. Tapos kapag nagka-budget tayo, dadagdag tayo ng another 100 pieces. Tag 25 parallel. Ayan, 4 series. Para mas lumakas ng power bank natin, battery bank. So capacity test ko muna siya. Tapos pag may nakita ko, ko sa inyo, sabihin ko sa inyo. So sa part 3 ko na lang papakita sa inyo kasi medyo matagal tong baklasin. So part 3 ko, nagawa na ako ng part 3. Ito part 2 itong video na to. Kasi iingatan ko to kasi wala akong solda ngayon dito baka may mabaklas lalo na dito sa battery. Pagdating dito sa mga connection na to, ito kailangan ko itong ingatan, baka mabaklas okay.